Empleyado versus commission-based real estate agent. Empleyado na gustong subukan ang real estate pero nag-aalangan dahil sa kawalan ng siguradong sahod, o isa ka bang real estate agent na gustong ikumpara ang iyong career sa isang regular na trabaho. Ngayong araw po tatalakayin natin ang pagkakaiba ng pagiging empleyado at pagiging commission-based real estate agent. Alamin po natin yung pros at cons ng bawat isa at bakit sa huli mas malaki ang kita sa commission-based income dahil nakasalalay ito sa tunay mong sipag at tiyaga. Ano ang pagkakaiba? Empleyado, may fixed salary kada buwan, may work hours at sumusunod sa utos ng kumpanya. Ayun naman pong commission-based, wala po itong fixed salary tulad po namin. Ngunit mas malaki ang kita batay sa performance. So meron po tayong pros and cons ng pagiging empleyado. Una po sa pros, may fixed income, laging may sure na sahod, kaya may financial stability. Ikalawa po, may benefits kasama ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at minsan may HMO o retirement plans. So may job security, hindi ka basta-basta nawawala ng trabaho kung maayos ang performance mo. Pang-apat, may work-life balance. Pagkatapos ng work hours, pwede ka nang magpahinga. Ikalima, less ang risk. Hindi mo kailangan maghanap ng kliyente para kumita. Pero syempre may mga cons din po yan. Una, limited po ang income. Kahit gaano ka kasipag, pareho pa rin ang sahod mo kada buwan. Sumunod po, fix po ang working hours mo. Kadalasan 8 to 5 o kaya shifting. Kaya mahirap gumawa ng extra income. Pangatlo, kadalasan stressful. Kapag ka po maraming empleyado, no, ang stress dahil sa deadlines, targets, yan, toxic po ang work environment. Sumunod po, kakaunti po ang growth of opportunity. Kailangan mo pang umangat sa posisyon bago lumaki ang inyong income. Sunod po, wala po kayong full control sa inyong career. Ang promotions at salary po ninyo, yung salary increase ay nakasalalay sa inyong kumpanya. Ano naman po ang pros and cons ng commission-based real estate agent? Katulad po namin. Pros po niyan, una, unlimited income potential. Mas maraming benta, mas malaking kita, wala pong limit. Sumunod po, flexible ang working hours namin. Ikaw ang bahala kung kailan at saan ka magtatrabaho. Pangatlo, may opportunity for passive income. Maaari kang kumita sa referrals at team commissions. Pang-apat po, mas malaki po ang career growth. Walang limit sa pag-angat mo. Pwede kang maging broker, pwede ka rin maging developer soon, o investor balang araw. Panglima, sarili mo ang boss mo. Boss ko, sarili ko. Walang pressure mula sa employer, ikaw ang magdedesisyon sa career mo. Siyempre may cons din po yan. Wala po kaming fixed salary. Kailangan mo kumita ng commission bago ka magkaroon ng pera. Sumunod po, minsan, hindi sigurado yung kita namin. Kapag walang benta, wala po kaming kita. Pangatlo, malakas ang competition dito po sa real estate. Maraming real estate agents ang naglalaban-laban para sa kliyente. Pang-apat, kailangan na matinding sipag at diskarte. Hindi pwedeng papetiks-petiks po dito sa real estate. Kailangan mong mag-effort para makahanap ng buyers. Self-management ang key. Walang magpapaalala sa'yo kung kailan ka dapat magtrabaho. Ikaw ang may hawak ng schedule mo. Ano po ang mas maganda sa tingin nyo? Kung gusto mo ng stable ang kita at benefits, mas okay ang pagiging empleyado. Pero kung gusto mo ng walang limit na income at freedom sa oras mo, commission-based po ang bagay sa inyo. Pwede kang mag-start sa real estate bilang part-time agent habang may trabaho ka. Kapag ka po naging stable na ang income mo sa real estate at may tiwala ka na sa sarili mo, maaari ka na pong mag-resign kung gusto mo ng full-time na career dito sa real estate. So, yan po. Ano po ang mas trip nyo? Empleyado po ba o maging real estate agent? Mag-comment po kayo sa baba. Please like, share, at comment po sa video na ito for more information. At kung may suggestions po kayo sa atin pong content. This is Natalie Concha of VS Concha Realty. Laging tandaan, real estate is for everyone. Let's learn and grow together.